Thank you, Lord. Sa ngayon, sabi ni Pablo, medyo malabo pa na parang salamin ang ating nakikita sa Panginoon. Pero darating ang panahon, sabi niya, makikita natin siya ng mukhaan. 1 Corinthians 13. Sa ngayon, medyo malabo pa, kaya madali tayo mag-doubt. Madali tayo mag-alinlang kasi medyo malabo pa. Pero nandyan siya. Pero darating ang panahon, makikita natin siya ng mukhaan. Hinintay natin siya na makita ng mukhaan. Okay? So, Psalms 12, buong Psalms na to, babasahin natin tungkol sa kanyang salita. Okay? Psalms 12, awit po yun. Pero mas magandang basahin sa English to. Kung meron kayong, siguro basahin natin sa English kasi iba yung pagkasalin sa Tagalog dito mamaya. Basahin na lang natin sa monitor. Okay, ready? Buong Psalms po ito ng 12, ito ang sinasabi. Babasahin ko muna yung verse 1 kaysa verse 2. Okay? Help, Lord, for the godly are no more. The faithful have vanished from among them. Verse 2 kayo. 3. May the Lord cut off all flattering lips and every boastful tongue. 4. 5. Because of the oppression of the weak and the groaning of the needy, I will now arise, says the Lord. I will protect. Hindi pa ako tapos. I will protect them from those who malign them. 6 kayo. Ito yung magandang verse dyan. 6. Kasi sa Tagalog, pangako lang nakalagay din. Gusto ko words. 7. O Lord, you will keep us safe and protect us from such people forever. 8 kayo. Okay. 8 lang naman, 8. Okay. At ang gusto kong emphasize dyan ay yung verse 6. The word of the Lord is pure. Okay. It is purified 7 times. Yan po ang pinaka-sentro. Kung gusto nyo lang malaman ang tunay na katotohanan, sa lahat ng katotohanan, ay ang salita niya na matatagpuan sa Biblia. Okay. The word of the Lord is pure. Walang bahid ng kasinungalingan. Walang bahid na half-truth. Kasi karamihan half-truth lang. At ang half-truth ay kasinungalingan din. May katotohanan pero medyo may mali, kasinungalingan pa rin yun. Ang gusto ng Panginoon, pure truth. The word of the Lord is pure. May kanta nito natatandaan niyo yung kantang to? Okay? Sinakatanda, the word of the Lord are pure words, pure words, pure words. The words of the Lord are pure words. The words of the Lord are pure. Susunod yan, pakiano mo nga, nandun yun Okay. Old songs na to, parang, na ito sinaunang kanta ng mga born again. Ayan. Yung nakakaalam, sandali, ito yung tono nito. Okay. Hinanap ko sa internet, walang nakapost kasi talagang sinauna na at anonymous ang kanyang author, ang sumulat. Narinig ko tong kantang to. Pero dahil sa maliit lang siya, madaling sa uluhin. Ganito ang tono. The words of the Lord are pure words, pure words, pure words. The words of the Lord are pure words. The words of the Lord are pure. A silver tried in the furnace of the earth, purified 7 times. A silver tried in the furnace of the earth,
The word of the Lord are pure. Hinango dun sa binasa nyo dun sa chapter, sa Psalms 12, verse 6. Okay. Okay. Yung may tono. Sige. Ay, may ano. Ganito yung tono nito. Pakinggan nyo, ha. Baka ma-memorize yun tono. The words of the Lord are baba. Pure words. Pure words. The words of the Lord are pure words. The words of the Lord are pure. A silver tried. A silver tried in the furnace of the earth, purified 7 times. A silver tried in the furnace of the earth. The words of the Lord are pure. One more time. The words of the Lord are pure words. Pure words. Pure words. The words of the Lord are pure words. The words of the Lord are pure. So simula uli. The words of the Lord are pure words. Pure words. Pure words. The words of the Lord are pure words. The words of the Lord are pure. A silver tried in the furnace of the earth, purified 7 times. A silver tried in the furnace of the earth. The words of the Lord are, one more time. The words of the Lord are pure words. Yes, pure words. Pure words. The words of the Lord are pure words. The words of the Lord are pure. One more time. The words of the Lord. The words of the Lord are, yes, pure words. Pure words. Pure words. The words of the Lord are pure words. The words of the... A silver tried. A silver tried in the furnace of the earth, purified 7 times. A silver tried in the furnace of the earth. The words of the Lord are pure. Amen. Sige ho. Medyo na re-recall nyo na yun to, no? Okay. Okay. The words of the Lord are pure. So, kung meron lang din naman kayong babatayan ng inyong buhay sa Word of God na. Kung magko-quote din lang naman kayo ng mga kasabihan sa Word of God na. Meron akong professor kasi, nung ako'y nag-aaral sa PNU, pag siya nagsasalita, lagi siya nagko-quote. Pero mga tao rin ang kino-quote niya, yung mga kila Mark Twain, yung mga sinasabi nila, yung mga kilalang author ng mga literature. Sa isip-isip ko, ba't kaya niya yung pinanghahawakan? Tao rin lang naman nagsalita. Pag sinabing tao kasi, nagkakamali. Di ba? Pero sa atin, kung magko-quote din lang naman kayo ng mga kasabihan, ng mga katotohanan, o ng mga gabay sa buhay, mag-quote na kayo mula sa Bible. Dahil yan ay totoo. Yan, wala nang ibang totoo sa katotohanan, kundi ang Panginoon, ang salita ng Diyos. Because, tungkol sa binasa natin, daig pa nito ang silver na pinalilinis. Alam niyo kapag gagawa ng singsing, yan, yung bang nililinis yan sa magitan ng apoy. At kapag natutunaw na yan, humihiwalay kusa yung mga blemishes niya. Lahat ng mga element na hindi talaga silver. So, ganyan ang salita ng Diyos na hindi yan mahaluan ng kahit ano. It is pure. So, nothing can be trusted in the world but the Word of God. Sa binasa natin, nung una, sa verse 1, sabi, Panginoon, marami na nagsisinungaling. Ang mga tao, kung ano na sinasabi. Ang edukasyon ngayon, inalis na ang salita ng Diyos, nakakalungkot. May pinapasok ibang salita. Ang bawat isa may sinasabi, subalit hindi magkapagkakatiwalaan. So nothing can be trusted in the world but the Word of God. Kaya lang masama kasi, no? Ang salita ng Diyos, pure yan. Pero ang delikado rin po, yung mag-e-explain. At kung may nag-explain, maganda sana,
kayo mismo ang magbasa with the leading of the Holy Spirit. Yung iba kasi tinatanggap lang nila, ine-explain na yung Bible, pero ayon sa kanilang nais sabihin na may kasinungalingan. Ang salita doon, ang ibig sabihin, ang term doon, tinitwist nila ang salita ng Diyos. The Word of God is pure. Kaya lang ang tao ay sinungaling. Kahit ginagamit niya, Bible na. Kasi para ma-fit doon sa gusto niyang ipaniwala sa inyo. Kaya dito po sa church na to, bawal ang walang Bible. Sa iba, bawal ang may Bible. Di ba? Bawal ang magdala ng Bible. Bawal magbasa ng Bible. Dito po baligtad. Pero bahala na kayo. Hindi ko naman talaga pinagbabawal. Pero sa Espiritu ng Panginoon, gusto niya lahat kayo may Bible. Bakit? Para kung ano man sabihin ko sa inyo, mapatunayan nyo. Mapag-aralan nyo. Mag-integrate, mag-embed sa inyong puso't isipan. Yan po. So sa Panginoon, gusto niya talaga lahat kayo merong Biblia. Ang tao po, sinungaling. Kaya sabi ng Panginoon sa Bible, hindi ako sinungaling tulad ng tao. No? Ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Talaga, lahat po nakapagsisinungaling. Ako man, nakapagsisinungaling din minsan. May white lies din ako minsan. Ma-cover up ko lang yung kahihiyan ko. Ma-cover up ko lang yung mga wag lang kayo masaktan. Lahat tayo talaga nakapagsisinungaling. Walang taong hindi nagsinungaling. Except God, except Jesus Christ. Pero lahat tayo, sigurado, meron kayong mga white lies. Minsan hindi para sa atin sarili, no? Para wag lang mapahiya, para wag lang masaktan. So, we twist. Okay? Pero wag nyo naman panghawakan ang kasinungalingan ay kabutihan. Hindi tinatanggap sa Panginoon yon. Pero naunawaan na lang tayo ng Panginoon. Maging sa Bible, mabasa nyo ron, may mga nag-twist din. Sabi ng hari kay Daniel, wag mong sabihin na si Daniel ba yun? Si Daniel, wag mong sabihin na nag-usap tayo. Sabi mo ito. So, tinuruan siyang white lie. No? Sinabi nga, tinanong, anong pinag-usapan nyo? Sinabi niya yung sinabi nung hari. Hindi niya sinabi yung totoo talaga. Pero I don't say na lahat kayo magsisinungaling para sa inyong advantage. Kaya nakatakot pong tumiwala sa tao. Huwag kayong titiwala sa tao, kahit sa kamag-anak. Kahit sa nanay natin. Kahit sa tatay natin, ang hirap tumiwala kasi sila man, hindi nila kayang ibigay lahat ng pangailangan natin. Para ma-please lang tayo, sasabihin niyang, sige akong bahala, pero hindi rin naman pala gagawa. People lies, pati ikaw. Maging sarili mo, huwag kang tumiwala. Kasi minsan ikaw rin nadadaya mo sarili mo. Kaya kung gusto mo rin lang tumiwala ka sa banal na Espiritu, sa kanyang salita at wala nang iba. Kaya lang kasi minsan nakakatakot talaga if it is the call of God or the call of your feeling. Yun na nakakatakot. Isang araw lang nawala ang cellphone ko. Pakainis. Nakaramdam na ako, huwag ka nang pumunta doon. Ako nang bahala ron. Hindi. Gusto kong check-in. Dala ko ang cellphone ko. Ako nang bahala ron. Ang iniisip ko, ano ba ito? Anyway, siguro, konsensya ko lang. Di siyempre, naging gawi ko na pumunta rito gabi-gabi. Dala ko ang cellphone. Hindi ko pinakinggan yung another thought. Huwag ka nang pumunta ron, ako nang bahala ron. Nawala yung cellphone ko. Ginawa kong pang-flashlight, nawala. Nabayaran. Nagmulta ako ng 5,000 sa pag-disobey sa kanyang word. Multa yon, multa. It is a forced
offering. Ayan, tigas ng ulo mo. Sa akin na yan, cellphone. At sana pagpalain nakapulot. Pagpalain siya. Sana yung nakapulot ng cellphone ko, wala pang 1 taon, ay talagang taong nangangailangan. Kasi nung tinawag namin, ring, nag-ring. Pangalawa, cannot be rich. Talaga, may tao, di ba? May nakapulot. And praise the Lord, sana pinagpala yung nakapulot. Ano yun? Multa ko yun, penalty ko yun sa katigasan ng ulo ko. Yan ang minsan nakakatakot sa Word of God, sa isip. Kasi ang Word of God binabasa, pinakikinggan, nadarama, dumarating sa isip. Pagdating sa isip at dama, yun na doon na tayo nagkakamali-mali. Nagkakaroon ng confusion. Kasi dalawa yan, either nakala mo, isip mo lang, yung pala isip na ng Panginoon. Or minsan isip na ng dyablo. Doon tayo nagkakamali at doon ako nagkamali. Doon ako nagkamali. Kaya namultahan ako ng 5,000. Kaya minsan kasi ang at sarili natin may kasinungalingan din eh. Okay? Self-preservation. Pinipreserve natin sarili natin. So, people lies, kasama kayo. Kaya huwag kayong tumiwala sa ano paman, kanino paman, maging sa inyo, kundi sa Diyos lamang, sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Tumiwala tayo sa Diyos. Kaya kapag may mga pagkakamali tayo, huwag nyo nang kapagalitan ng sarili nyo. Huwag nyo nang parusahan ng sarili nyo. Tanggapin nyo na alam na rin naman ng Diyos yun para kayo ay baguhin. Hello? Kaya ako, nagbago na. Bago na cellphone ko. At natutunan ko na talagang makinig na kung ano ang tama. Okay. Friends, envy. Ang mga tao minsan nakatakot din to tumiwala kasi sila man ay naiinggit. At kayo rin may inggit din, di ba? Delikado yan. Kaya yun din ang nagtitwist sa ating damdamin. Friends, envy. Kaya doon sa binasa natin, takot siya tumiwala sa mga tao. Takot siya sa mga tao. May mga kayabangan, ang yayabang. Eh di nakiyabang ka na rin. No? Payabangan na lang tayo. So friends, envy. Kaya kung may pagkakatiwalaan din lang kayo ang salita na ng Diyos. Kung makikinig lang man kayo sa mga nais yung pakinggan, sa mga kapwa nyo, sa mga kaibigan nyo, minsan chismis pa nga mahasasagap nyo, no? Ba't kaya chismis? Ang tamis pakinggan, ano? Makichismis na lang kayo sa Panginoon. Meron ako kilalang pastor na ganun. Mahilig yun. Talaga, ano yun? Ano yun? Ano yun? Tapos meron din ako kilala, pagpasok. Uy, ano yung sinasabi mo? Nakikichismis eh. Kasi parang ang tamis ng chismis, ano? Tapos, minsan sa chismisan, ba't nagchichismisan? Kasi gusto nilang ibaba yung pinagchichismisan at sila ang itaas. Yan ang feeling ng kipagchismisan. Sila ang sila ang nakatataas, ito binababa. Kaya pinag-uusapan nila, hindi yung mga nakaka-bless sa tao eh. Kung ano yung kasiraan niya. Kasi maging sa salita man lang, maging sa usapan man lang, maibaba natin siya. Ganun yun. O makikishare kayo? Wag na. Salita na ng Panginoon. Nakakatakot po. Kaya po sa eskwelahan, bihira ako makipagbarkadahan. Ang tawag sa akin, walang pakialam. Hindi ako nakikialam. Gusto nila kasi, kapag teacher ka, sama-sama tayo ha, ang tawag nila ron, niluluto. At kapag may niluluto, naiinggit yung mga yan. At kapag nakisama ka, kasama ka sa mga federasyon ng mga mainggitin. Nakakatakot po. Kaya huwag na kayo makisama sa mga mainggitin. Yan lang naman dahilan ba't nagchichismis. Gustong ibagsak. Kahit man lang sa usapan, ibagsak siya. They envy. Akala mo, ang ganda-ganda sinasabi, pero pagtalikod mo, kung sino nagsabi sa iyo ng chismis, tandaan mo, chichismisin ka rin. Kaya nakakatakot. Di ba? Halika dito. May sasabihin ako sa iyo. Yan ang mga taong dapat iwasan. Kasi pagtalikod mo, iba naman sa, halika rito, meron ako sasabihin sa iyo. Ikaw naman ang pinag-uusapan. Kaya mas maganda ang pagsamahan nyo ng mga grupo
ay yung mga grupo ng mga prayer warriors. Yan. Samahan ng mga nananalangin. Magpa-register na kayo kay Ma'am Marge, yung mga gustong mga prayer warriors. No? Kasi nakakatakot yung mga iba-ibang grupo mga kanto-kanto dyan na may mga kung ano pa silang ginagawa. Nakakatakot po. Nothing can be trusted in the world but the Word of God. And then, even relatives, ito po, sinanay ko ng sarili ko, hindi ako aasa sa daddy ko at sa mami ko. Kasi sila man may pangailangan. At ayoko maging simula ng away namin, ng tampuhan, pag meron silang hindi ibinigay sa akin. At nasanay na ako nun. Kahit mangako sa atin, ang pinaka-best friend natin, tandaan nyo, siya rin ay may pangangailangan. Kahit mangako sa inyo ang inyong mga magulang, tandaan nyo, sila rin ay may pangangailangan. Kahit mangako sa inyo ang inyong mga anak, tandaan nyo, sila rin ay may pangangailangan. Pero merong nangangako sa atin na hindi kailanman nangailangan, kundi bigay lang ng bigay, kundi ang Panginoong Diyos. Nagbibigay po ang Panginoon. Nagbibigay po ang Diyos. Totoo po siya. Kung ang tatay, nanay nyo, totoo na hawakan nyo, namamanuhan nyo, mas buhay ang Diyos Ama. Mas buhay ang Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po dapat kayong umasa kahit kanino. Nothing can be trusted in the world but God and His Word. Amen ba? Kaya dito po, ang nature ng church na to, umasa ka sa Panginoon Diyos. Ang nature po ng church na to, tumiwala ka sa Panginoon Diyos. Tumawag ka sa Panginoon Diyos. Itataas mo ang Panginoong Hesukristo. Pupurihin mo ang Panginoong Hesukristo. Lahat po yan. Huwag po tayong umasa sa pastor at pastora. Hello? Kasi ang gusto namin sa inyo, maging pastor at pastora din. Yan ang tingin namin sa inyo. Hello? Hey. Yes. Huwag kayong aasa pastor at pastora. Kasi kayo mismo, balang araw, magiging pastor at pastora. Hindi ko naman sinasabi talaga magiging pastor at pastora. You are leaders in your house, in your home, in your community. Ikaw mismo gagamitin ng Diyos. Ikaw mismo gagamitin sa kung nasaan ka. So nothing in the world lasts but the Word of God. Kaya nga, mawala na ang langit at lupa, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili kahit kailan. Mawala na ang kaharian, nawala ang kaharian ng Roma, nawala ng kaharian ng Assyria, nawala ang kaharian ng, ano ba mga kaharian nyo, ng matatatag, mga Babylonia, nawala na ang martial law, no? Nawala na si Cory, at mawawala na rin si Pinoy. Pero ang salita ng Diyos ay mananatili kailanman, hindi yan matitinag. So lahat mamamatay, lahat mawawala, mga bagay na dedecay. Ang ganda ngayon, pagkaraan ng 5 taon, nabubulok. Kahit anong ganda ng bahay, ng kotse, ng damit, tandaan nyo, yan, mabubulok yan. Masisira yan, kasama na kayo. So, pero ang salita ng Diyos, yan ang magbibigay sa atin, una nandaan sa Panginoon, at yan din maghuhusga sa atin. Sinabi ko na yan sa'yo, ba't di mo sinunod? Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi naman ako magdadala sa inyo ng panghusga kundi ang mga salitang sinabi ng Panginoon. It lasts forever. World deteriorates, mawawala ang daigdig, pero ang salita ng Diyos ay mananatili kailanman. Nothing in the world gives firm foundation. When you say foundation, meron tayong mga, pag may sinabi ka, may pangahawakan ka. Sa korte po, kapag nagreklamo ka, dapat meron kang dalang pangahawakan. Yun yung batas. Ano ground mo? Ba't mo sinasabing tinalo ka niyan?
Kasi ito sinasabi sa batas ganon. Jaywalking, hindi naman talaga ako nag-jaywalk. Itong ganon din po sa ating buhay. Nothing in the world gives firm foundation. Ang mga batas na yan, panlupa lang yan. Pero ang salita ng Diyos, firm foundation pa yan. But the Word of God. But sinabing ito ay firm. Ito ay hindi nababago. Ito ay kung saan, ito ay firm ground na kung saan hindi ka matitinag. Unang-una, sa salita ng Diyos, walang prophecy na hindi na fulfilled. Totoo to. Nung sinabi ng Panginoon Diyos, magkakaroon ang babae ng anak mula sa kanyang pagkadalaga. Nangyari ba? Yes! Nangyari! At yun ang basihan nga natin ngayon ng ating petsa. Nung sinabi ng Panginoon, ang Israel, pag sumuway sa akin, paparusahan ko. Yes, nangyayari. Pero sa kabila ng kanilang parusa, kapag pinagkalat ko na sila, iibigin ko pa rin sila alang-alang kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Nangyari ba? Yes. Ilang beses silang pinersecute, ilang beses silang pinalaya sa kanilang sariling bansa. Kaya naman inangkin ng ibang bansa. Subalit, alang-alang kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, tinipon ba uli sila? Yes! Tinipon uli sila. Nangyari. At ngayon, nasa Israel sila, nagtitipon at pinakamatatag na bansa sa gitna ng silangan. Walang makatalo sa kanila. Because God is with them. The Word of God, the promises of God, nangyayari sa bansang ito. Kung meron lang masabihin na totoo bang Biblia, tingnan nyo na lang Israel. Lahat ng propesiya sa bansang ito nangyari. At mangyayari pa. Sabi ng Panginoon, kahit palayasin ko kayo dyan, mamahalin ko pa rin kayo, ipunin ko pa rin kayo. Iniipon pa rin talaga sila. Pero yung mga pinalayas, wala na. Tulad ng mga Assyrian, wala na yon. Mga Roman, hindi na binalik na ng Diyos yun. Wala na. Pero ang Israel, dahil sa pangako ng Diyos, nandun pa rin sila. Prophecy fulfilled. Yung sinabi ng Panginoong Hesukristo, ako at mamamatay. Subalit sa 3 araw, muling mabubuhay. Nangyari ba yon? Yes, nangyari. Muli siyang nabuhay. Kaya naman, nung sinabi niya, nung siya'y umakyat, ako'y babalik. Mangyayari yan. Ano sinabi niya? Pag ako umakyat, bababa ang Espiritu Santo at kayo ay bibigyan ng lakas at kapangyarihan. Nangyari ba? Yes, nangyari. At ngayon nangyayari. Nung sinabi niya, ang salita ko ay lalaganap sa buong daigdig. Nalalaganap ba? Yes. Lahat ng sinasabi sa Bible, nangyayari. Kaya wala nang pinakamatatag na inyong pangahawakan o tatayuan kundi ang salita ng Panginoong Diyos. Yung iba, may mga turo pa sila na ang unggoy daw ay dapat sambahin, na ang bakab dapat sambahin. Anong foundation nun? Ano ang ground nun? Dapat daw wag patayin ang mga hayop. Anong ground nun? Pero yung sa salita ng Diyos, yung sinabi niyang huwag kayong kakain ng mga walang kaliskis na isda, may ground yun. Kasi walang kaliskis na isda ay contaminated. Maraming dalang kolesterol. Huwag kayong kumain ng baboy. Yes, sinabi yun doon. Huwag kayong kakain ng dugo. May ground yun. Totoo yun. Kasi marumi talaga yun. Pero masarap din naman ng baboy, lalo na lechon. Dugo, at sarap ng dugo, dinuguan. Pero scientifically may ground yon, kaya sinabi ng Diyos, lahat ng dumi ng hayop nasa dugo. Ba totoo, no? Totoo. Salita ng Diyos totoo, may foundation. So, prophecy fulfilled. Science confirmed na ang Diyos ay nagsalita scientifically. Sabi niya, at ito ay, nasabi, bago pa man matuklasan ni Christopher Columbus na ang daigdig ay bilog, sa Psalms nasabi na, and the circle of the world. Bilog daw ang daigdig. Science yun, ha? Scientifically yun. And history proved.
Lahat karamihan ng mga sinasabi, mga Holy Scripture na sinasabi nila, hindi matukoy kung saan yung sinasabing lugar. Hindi matukoy kung kailan. Pero ang Bible, unang-una, pag sinabi mong 2015, ano kahulugan yan? Diyan nabuhay si Kristo. 2015 taon na ang nakakaraan. History confirmed. At lahat ng sinasabi sa Bible, ng mga lugar, ng mga tao, alam nyo, pinag-aaralan din sa history. History proved. At sinasabi rin sa archaeological findings. Andoon yung ni Solomon, yung kaharian ni Solomon, yung palasyo ni Solomon. Nandun yung templo ni Solomon, andun pa rin. So, history proves. So, ang pinaka-foundation talaga ng katotohanan ay ang salita ng Diyos. Hindi mapapabulaanan kahit idaan sa science, kahit idaan sa history, at kahit idaan sa mga hula. Bago kayo maniwala sa hula ni Notre Dame, di ba? No? Sikat na sikat si Notre Dame. Maniwala muna kayo sa salita ng Diyos. At hindi sa October 7 ang end of the world. Wala naman sinabi. October 7 daw, gugunawin daigdig. Praise God. Sige, October 7, okay lang. Darating. Anyway, hindi naman tayo mapapahamak eh. No? October 7, sabi sa Facebook, is the time of the end of the world. So, lagyan nyo na ng kulay pulang bilog yung October 7. Meron pa ba? November 15. Ang dami, no? Hindi sinabi ng Biblia ang petsa, pero talagang darating. Alam niyo, sinabi ng Panginoon, dapat lagi kayong handa. Yun lang naman, laging handa. So, kung October 7, so be it. No? Ready naman ako eh. Ready naman tayo eh. No? Kung magunaw man ang daigdig, di naman natin mararamdaman ng sakit dun eh. Dahil tayo ay ira-rapture. Tayo ay idadalhin sa Panginoon. So history proved, nothing can teach you to live rightfully before God but the Word of God. Wala nang ibang makapagtuturo sa inyo ng tama na pamumuhay, kundi ang salita ng Diyos. Maging si Lola ni Dora. No? Sa pagpili ng asawa, kulang pa yun eh. No? Kung kayo naniwala sa mga sinasabi niya, tama rin naman. No? Pero maganda yung sinasabi sa Bible. No? You pray. Ang partner, pinagpe-pray. Ang partner, tama rin naman, hinihintay. No? Yan. Ang partner, binibigay ng Panginoong Diyos. At ang pagbinigay na ng Panginoon Diyos, wow, praise the Lord. Yan talaga ang sinatawag na soul mate. It is the Word of God that will teach you rightfully before God. Praise God. Because God's command is a word of concern and love. Yung iba sabi, ayaw ko maging Kristiyano kasi ang daming utos. Ang utos ng Diyos, hindi utos per se. Na para bang inaano ka, yung inaalipin, no? Gawin mo to, maglinis ka, magbihis ka ng ganito. Hindi ganon. Laging may dahilan niya ng kanyang pag-ibig at pag-aalala. Lahat yan. It is given to us for our concern, for His concern for us, for His love. Halimbawa, bakit niya sinabi na wag mangalo niya? Kasi nakakasira ng relasyon. Nakakasira ng kalusugan. Nakakasira ng komunidad. Ayaw niya nun. Ba't niya sinabing huwag kang papatay? Kasi, ninanakaw mo ang buhay ng isa. Hindi ikaw ang may karapatang kumuha ng buhay. Meron kang sinisirang pamilya pag pumatay ka. Pero ba't yan pinapatay yung mga makasalanan? Kapag yan sinabi niya, yung tinatawag na holy war. Dahil sa kasalanan nila. So, minsan nagkakakoli, may mga sundalo, pumapatay. Hindi yun para sirain ang pamilya. Hindi para nakawin ang buhay ng pamilya. Ginagawa nila sa duty yun. So, may mga dahilan kung ba't sinabi niya na huwag kang magpapatay, huwag kang magsisinungaling. Ba't sinabi niya huwag kang magsisinungaling?
Dahil nakakasira din ng relasyon yan. Nakakasira ng tiwala yan. Kaya sabi niya, huwag kang magsisinungaling. Lahat ng utos ng Diyos ay concern lang siya sa relasyon, concern lang siya sa kalusugan, concern lang siya sa yung unity ng pamilya, ng komunidad. Lahat ng utos, walang utos na talagang sinisikil ka. May utos din na sinabi, yung mga sausutan ng babae, huwag susuot ng lalaki. No? Yung mga kasuotan ng lalaki, huwag susutin ng babae. Kasi nakakasira ng kultura. Kultura naman yun. Di ba? Lahat ng sinasabi ng utos ng Diyos, hindi for the sake na utusan lang tayo. Ba't yung sigarilyo, wala sa Bible, di ba ninigarilyo ko? Ano man bagay na nakasira ng katawan, kasalanan. Ayaw ng Diyos kasi mahal niya ang iyong katawan. Ba't sinabi niya, gumawa pa siya ng alak, pero sabi niya sa Bible, huwag kayong magpakalasing. Kasi nakakasira yan ng iyong kabuhayan. You see? Sinisira mo kabuhayan mo. So lahat ng utos ng Diyos is concern lang siya at mahal ka niya. Kaya hindi po nakakatakot ang salita ng Diyos. Hindi po nakakatakot ang sumunod sa Diyos na sisikiling kayo at lahat na puro may mga bawal na. Hindi po, you are free to do. You are welcome to do. Kaya lang, kapag sinuway nyo ang utos niya, maging handa rin kayo sa kapahamakan nyo. Ipapahamak kayo ng sarili nyong gawa. Kaya concern lang siya. God's instruction is a word of wisdom. Sabi ni David, dahil sa salita ng Diyos, sa awit niya, dahil sa salita ng Diyos, naging mas marunong pa ako sa mga matatanda. Kasi ang word of God, nagbibigay sa iyo ng vision. Nagbibigay sa iyo ng tamang pamumuhay. Nagbibigay sa iyo ng warning. At kapag puno ka ng salita ng Diyos, ang pamumuhay mo, pagpapalain ng Panginoon. Kasi you are guided by His Spirit. And the Word of God is the Spirit also of God. Hindi nyo ba alam na mga salita ko, sabi ni Jesus, ay ang Espiritu? At yung nag-guide sa iyo. It's a wisdom. And God's call is a word of gift and power. Kapag nakarinig kayo ng tawag ng Panginoon, meron siyang isi-share sa inyo. So, gabin nyo agad. Hindi kayo tatawagin ng isang tao unless na meron siyang gustong ipagawa sa inyo o meron siyang i-share sa inyo. Ganon din ang Panginoon Diyos. If you hear the call of God, meron siyang i-impart sa inyo. Gift and power. Pag sinabi niyang, matuto ka sa akin, alam nyo, gagamitin ka ng Panginoon. Hindi ngayon, maaring darating ang Panginoon. Because God wants to impart in you something, gagamitin ka ng Panginoon. Kaya the Word of God is also calling you. Huwag mong gawin yan. Ito ang gusto kong gawin kasi gusto kong matutunan kita and someday gagamitin kita. So God's Word, God's command is a word of concern and love. God's instruction is a word of wisdom and God's call is a word of gift and power. Kapag kayo nakarinig ng salita ng Diyos, meron siyang gustong i-impart sa inyo na kapangyarihan at gift. Gusto niyo ba yon? And that is the Word of God. That's the truth. Okay. The truth is in the Bible. So be sensitive to His Word, whether you read it. Maging sensitive kayo sa salita ng Diyos. Maaring ito'y nabasa nyo, napakinggan nyo, nadama nyo, nare-remind sa inyo, nakikita nyo, o nai-envision nyo. In whatever form, you respond to His Word because that is true. Totoo yun. Walang halong kasinungalingan, walang halong pandaraya, kundi katotohanan lamang para sa inyo. Praise God. And the truth is in your hands, the Bible. Let us all stand up.
Panginoon, salamat, O Diyos, sa inyong salita. Oh, hallelujah. Walang imposible sa inyong salita, ito itong pangahawakan namin. At kung meron mga bagay, Lord God, na kami na-miss sa inyong salita, patawarin niyo kami, Lord God. Lord, mag-integrate ang bawat salita niyo sa aming puso at sa aming isipan, O God. Ito'y maging gabay at ilaw namin. Ito'y maging kapangyarihan namin sa aming pagsasalita, Lord God. Sa aming pananalangin, sa aming pag-share. At sa magitan ng salita ninyo, Lord God, magkakaroon ng himala, Lord God, sa buhay ng mga makikinig, Panginoon. Prepare these people, O God, as you call them. Prepare them, O God. You are calling them, Lord God. Panginoon, salamat sa mga buhay na narito na handang tumugon sa inyong salita. At ito'y katotohanan na kanilang masusundan, Panginoon, na maggagabay sa kanila. At ipakita niyo, Lord God, ng inyong kapangyarihan sa magitan ng pagtugon, Panginoon, sa kanilang pangailangan. Hindi sila, Lord God, magkakamali, Lord God, sa pagtawag sa inyo dahil ibibigay niyo ang kanilang pangangailangan sa mga sandaling ito. Ito man ay finansyal, ito man ay material. Ito man ay kagalingan, Panginoon. Ito man, Panginoon, ay pangrelasyon. Lord God, you are the truth. And you will give their prayer. Kaya mga kapatid, taas natin ating mga kamay. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling nang sabihin niyang, anuman ang hingin nyo, ipagkakaloob ko. Kaya tanggapin nyo ang inyong hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.